Madalas ako nakakatanggap ng balita, reklamo sa programa ko, Mr. Chair, mga kasambahay, sinasambunutan, yung tugang ulo, minamaltrato, kung ano na pang ginagawang hindi na makatao. And then si kasambahay, binabaliktad pa ko minsan, yung pulis darating doon, and then kasama yung barangay, si kasambahay pa nakakasuhan. So dapat merong hotline na binibigay sa bawat kasambahay, ang barangay, na pwedeng tawagan ni kasambahay kapag siya ay hindi na magandang pagtrato sa kanya. So that's one, establish a hotline na takbo ng mga kasambahay. Opo, magandang panukala po yun. At isa pong issue para mas maprotektahan po namin. No, I'm not finished yet. Hindi pwedeng pumunta ang isang pulis sa bahay ng amo dahil sa tawag ni amo at inireklamo sa kasambahay. We should make sure na kapag merong reklamo laban sa isang kasambahay, dapat merong taga-barangay na yun ay magpoprotekta sa karapatan ni kasambahay. Marami na ako alam ng mga insidente, si amo, tatawag kay pulis, sabihin, ninakawan ako ni kasambahay, etc., etc., darating si pulis, agad-agad dinadala sa presinto, and kulong na agad si kasambahay kahit na wala pang ebidensya. So this time, we will make it a law na pag inireklamo ng isang kasambahay, dapat meron doong taga-barangay. Kung kinakailangan, nandun agad ang public attorney's office kung this is a long shot. Pero siguro more on kasamang taga-barangay. Hindi pwedeng pumunta ang pulis na nireklamo si kasambay ng walang taga-barangay. And then number 3, yung bang qualified theft na punishment sa mga kasambahay, tanggalin na yan, balakabalastugan na yan. Anong pinagkaiba ng mga kriminal sa pagbabansag ng bilang isang qualified theft ang isang kasambahay na nagnakaw kung ano man ninakaw sa kanyang amo. So kuminsan kasi, Mr. Chair, ginagamit ng amo yun para walang hiyain o balikan si kasambahay dahil si kasambahay gusto niya mag-move on, gusto niya umuwi, and then hindi siya nagkaintindihan ng kanyang amo, palalabasin na si kasambahay nagnakaw. At siyempre, pag qualified theft yan, abay, matinding parusa yan. So dapat wala na yung qualified theft na pwede maikaso sa kasambahay. Regular na. Kung talaga nagnakaw, nag-theft lang, ba't palagi natin qualified theft na mas mataas ang parusa? Anong pinagkaiba doon sa mga ibang kriminal na nagnanakaw? Mas malalaki pang ninakaw at nahalaga, theft lang ang kaso. Samantala si kasambahay, qualified theft ang kinakaso sa kanya. Yun po yung papasalamat ako na i-adapt to ng Commission on Human Rights. And then isa pa, alisin na po yung salitang domestic servant. Masakit sa tenga. Para bang alipin. So, hindi na dapat gamitin yung salitang yun. Doon po kasi sa provision ng Article 310 ng Revised Penal Code, ang tawag sa mga kasambay, domestic servant. So, dapat hindi na natin adapt yung salitang domestic servant. And, yung taasan po ang parusa sa mga amo na nagmamalupit sa mga kasambahay. Mataas dapat ang penalty, mataas dapat ang pagkakakulong kung sino mang amo na patunayan na inaabuso niya, binubugbog, sinasaktan, minamaltrato ang isang kasambahay. That is something that we have to make sure na malalagay po sa batas natin, Mr. Chair. Yes, with regard to the qualified theft and theft, medyo napag-aralan ko sa nag-aaral po tayo ng batas ng araw. Kaya po tinawag na qualified theft. Kasi nagtatrabaho sila dun sa mismong amo nila. Kasi complaint theft, yung mga sinasabi niyo pong kriminal, hindi ho sila nagtatrabaho ron sa amo nila. Wala ko silang amo. I understand, Mr. Chair. Pero ang ano ko kasi dyan, explanation ko naman ako, sarili ko. Ginagamit po yan as a form of harassment. Because of that, maraming mga kasambahay na nabubulot po sa kulungan dahil sa napakasimpleng kaso. Kuminsan pinaplantahan pa. Ilang kaso na pong natanggap ko sa programa ko sa Wanted sa radyo, si kasambahay, hindi naman talaga nagnakaw dahil hindi lang sila magkasundo ni amo, paplantahan po yung kanyang damit, yung kanyang bag, yung kanyang damit, ang kanyang bag ng mga relo, halimbawa, mga cellphone. Planted lang po yun. Si kasambahay, nakukulong. Dahil si amo mayaman, qualified theft yun. At mataas na parusa. Just imagine na hindi niya kinumit yung crime na yun at pinarusahan siya ng qualified theft. Di ba? I understand. Maraming ganung insidente, Mr. Chair.
si amo at si kasambahay hindi nagkakasundo o si amo sinaktan niya si kasambahay at si kasambahay magsusumbong na sa pulis dahil sa pananakit, sasabihin ni amo, pag nagsumbong ka, kakasuhan kita. And then si kasambahay gusto pa rin talaga magsampa ng kaso, unahan ni amo, paplantahan niya yung cellphone yung kanyang bag. So tapos magpapatawag ng pulis si kasambahay, ay si amo, si kasambahay kulong na, nauna pa. May mga pasa na si kasambahay, siya pa ang nakulong dahil dun sa qualified theft na yan. Yun. Nagagamit po yung kasong qualified theft against sa napakarami natin mga kasambahay. Yun po palaging ginagamit na armas, ammunition ng mga mapang-abusong amo na gusto maisahan si kasambahay. And then, it has also to be proven that ako ni kasambahay na inintrust sa kanya. Siguro that's another factor na para matawag talagang qualified theft. Halimbawa, sinabi kasambahay o kasambahay, itong cellphone ito, I entrust it to you upon you to make sure na hindi mawawala ito, na alagaan mo to. Paano kung hindi in-entrust kasambahan? Meron ko isang kaso, nawawala yung cellphone ng anak ni amo. Cellphone ng anak ni amo. So ngayon, ang nangyari, naging qualified theft. Ikinuha sa kasambahay. Malaman-laman lang later on na yung cellphone pala nung nawawala ng anak ng amo na misplaced lang nandun sa ilalim ng kama. Or kasambahay, qualified theft ang kinaso sa kanya. Yun po palagi ang ginagamit ng armas ng mga mapang-abusong amo na gusto mangharas ng kanilang kasambahay. So for me, it has to be changed. We will take note of your opinion and your inputs, Senator Rafi. In due time, maybe we can amend Siguro, some of the Mr. Chair. provisions. Kasi walang pinagkaiba yan. Sa- Paano po yung mga ibang talagang magnanakaw? Talagang sinadya nila magnanakaw. At talamak na magnanakaw. Test lang pwedeng ipaso sa kanila. Samantalang si kasambahay, kailangan qualified. Ganun ba natin turingin yung palibasa yung maliit na tao? Pitik-pitikin na lang natin at gamitin natin ng kaso. I'm not referring to the laws that you guys passed, Mr. Chair. I think it's about time that we have to revisit the law para maging patas naman sa ating mga pobreng kasambahay na sila po ang naninilbihan sa atin, day in and day out nandiyan sila para sa atin, magkasakit tayo, sila nagluluto sa atin, namamalengke, naglinis ng bahay. So dapat mabigyan sila ng fair treatment kapalit ng kanilang napakagandang serbisyo sa mga pamamahay natin. Salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator Rafi. PNP, meron na ba nag-violate ng batas kasambahay? Meron ba kayong mga datos na pwedeng ipresenta sa amin? Yes, Mr. Chair, Your Honor, meron kaming data na for presentation po later. Status of the victims, we have recorded 32 unharmed sa reported cases, sir. 10 injured. 10 Yung sa mga injured, anong klaseng injuries? Physical, of course, physical injuries. Kasama na ba ito yung Sir, yung kay Ma'am LV, sir, kasi hindi siya reported sa PNP, so hindi siya recorded sa SIRAS namin, sir, kasi nag-report siya sa NBI. Mr. Chair, makasingit. So, Colonel, itong record ninyo ay base doon sa pag-report ng kasambahay sa PNP. So, may mga kasambahay din kasi na nagre-report lang sa barangay at hindi na nakarating sa PNP. So, hindi included dito. Sir, hindi po included kasi ano yun po, yung lupon ng tagapamayapa muna sila, sir. Pero dapat kasama rin yan. Isama mo rin sila dahil victim din sila. Violence, victim sila ng pangkakarahasan ng kanilang amo. Dapat magtanong din kayo sa mga barangay. Mr. Chair, Your Honor, sir, ang kinikater lang namin yung lumalapit lang po sa stations namin. Okay. Pero kung pag-uusapan natin yung data tungkol sa pang-abuso at rescue ng barangay, siguro magkakaroon kayo ng hiwalayang data, pero sabihin nyo, ito yung mga nag-report sa amin, ito yung mga hindi nag-report. Para magkaroon lang kayo ng data. Para makita natin the big picture tungkol doon sa mga pang-abuso against sa mga kasambahay natin. Na baka mamaya meron doon sa barangay na gusto ng kasambahay na ipulso at sampahan ng kaso si pulis na nandun kayo at nagipag-usap sa kanila, lalakas ang loob nila, sige, puso ko yan, hindi naman ako, pinilit lang ako ni Kagawad o ni Chairman makipag-ayos. Kasi kaibigan ni Chairman si Amo, ako yung kasambahay lamang. O pwedeng, because nakialam kayo at nakiusap kayo doon sa barangay, magbagong isip ni kasambahay, magsasampa pa ng kaso laban doon sa sobrang abusadong Amo. Kasi there are so many instances, Mr. Chair,
Pagdating sa barangay, kuminsan, hindi naman lahat ng barangay, pinapanigan ni barangay chairman si amo. Remember nung last hearing natin dito? Pinapanigan ng mga taga-barangay si amo kasi si amo meron silang pakinabang. Meron silang benepisyo. Kasambahay, wala. Kaya palaging dihado si kasambahay. So dapat magkaroon din kayo ng data. We will do Yeah. that, Mr. Chair, Siguro- Your Honor. Colonel, mas maliit itong mga datos niyo. Kasi kung kukunin yung mga datos ng mga nagreklamo sa barangay, mga nagreklamo sa NBI, mas tataas itong kaso. Mga violators ng Yes, sir. batas kasambahay. Magkakaroon lang po kami ng data nito, sir, kung meron kaming coordination sa barangay. Pero hindi po yun parang included dun sa SIRAS namin sa record ng PNP kasi itong SIRAS namin, ito yung e-blotter. So pag hindi nagpa-blotter dun sa amin, hindi po siya recorded dun sa nationwide data ng PNP po. And that's the reason why you have to go to the barangay. Magkaroon po kayo ng coordination, makikipag-usap kayo sa mga taga-barangay para malaman nila na there's such a thing na kayo pala ay Sa barangay po, data. meron po tayo, Mr. Chair, ng yung women's desk na manned by the barangay officials and the DSW. Kaya ngayon sinasabi ko po, Colonel, may mga kasambahay na pinipilit na lang ni barangay chairman o nila kagawad na makipagay sa amo na against her will, napipilitan na lang. Na gusto niya magsampa ng kaso doon sa amo, pero pinipilit na makipag-areglo. So doon sana kayo papasok, pag-coordinate kayo sa mga barangay, pag meron doon ng mga kasambahay na hindi naman maayos pala ang naging takbo ng proceeding, na pwede pa siyang umakyat sa PNP para i-demanda yung amo mo pang abuso. Mr. Chair, Your Honor, if may proceed to my presentation, meron, even dito sa 46 cases na reported sa PNP, marami po din yan na nag-settle, nag-amicable settlement na rin sila, sir. Kaya pag sa barangay level po, pag lahat ng kaso sa barangay, hahawakan namin lahat. Purposes lamang Yes, sir, we will do that, sir. para sa record na para pag nag-report kayo ulit sabihin nyo ito, kunyari 100 ang nireport sa amin, Yes, sir. pero kung tutuusin, meron pang Barangay. another 100 sa barangay. Yes, sir. From- All in all, 200 ang mga Yes. kasambahay na naabuso o ni-rescue. Para isa lang tatawagan kasi Yes, tatawag sa barangay, tatawag sa pulis, tatawag sa NBI. Dapat isa lang record, isa lang pwedeng tawagan na doon sa tatawagang ensyang yun, alam niya na lahat yung record tungkol sa mga pobreng kasambahay natin. Yes, sir, we will do that, sir. So we will be presenting data from the SIRAS of the PNP and the reported cases reported in the VAUSI of 42,000 barangay nationwide, sir. Ito pa, Mr. Chair, mayad ko, bago ko makalimutan. Balik tayo po dun sa qualified theft. Pag si kasambahay nagnakaw ng cellphone, halimbawa ni amo, qualified theft. Pero qualified theft and then police kulong. Samantalang pag si amo nagnakaw sa sweldo ni kasambahay, meaning hindi niya binigay yung sweldo ni kasambahay, which is pag nanakaw na para sa akin, hindi qualified theft yun at hanggang dole lang. Nakita niyo po yung disparity? Pag si kasambahay nagnakaw cellphone, kulong ka, qualified theft yan, taas ng kaso mo. Pero pag si amo nagnakaw ng cellphone ni kasambahay, ay nagnakaw ng sweldo sa kasambahay, hanggang dole lang siya. At hindi siya makukulong. Ibalik mo yung pera ni kasambahay na ninakaw mo, okay na kayo, paluin na yung kamay mo. Doon nakikita ko yung hindi patas.